ang pagdasal at ang pagmeditate. Alin ba ang mas importante? Itatanong ko sa iyo, kapatid, ang pagsalita o ang pakikinig? Alin ang mas importante? Sasabihin ko na pareho silang importante dahil nga ito ang basihan ng komunikasyon, yung dalawang yan, di ba? Yung pagbigay ng mensahe at yung pagtanggap ng mensahe. Pero siguro, kaya nga binigyan tayo ng dalawang tenga at isang bibig ay mas importante, kahit kaunti, na mas importante ang pakikinig kesa sa ating pagsasalita. Kasi mas marami tayong matututunan sa ating pakikinig kesa doon sa pagsasalita natin, di ba? Gayon din, ang mas importante ay ang pag-meditate kesa doon sa pagdasal. Ang meditation ay ang pagtanggap natin ng mga mensahe katulad ng pakikinig natin. Tapos, yung pagdasal naman natin, yun yung parang pagsasalita natin. Siyempre, ang kausap natin dito ay ang Diyos at ang mga iba-ibang spirito na kailangan natin kausapin. Importante siyempre silang pareho, pero kaya nga ang mga tao sa ngayong panahon ay hindi nakakakuha ng mensahe direkta kasi hindi sila marunong makinig. O mga kapatid, dahil ang alam lang ng mga tao ay ito yung paraan ng pagdasal ayon sa kung ano yung tinuro sa kanila ng mga relihiyon nila. At wala namang problema kahit ano yung relihiyon mo, ano yung tawag sa pangalan o di kaya imahe para sa Diyos na nasa isip mo tuwing nagdarasal ka. Pero importante ay marunong tayo makinig sa kung ano nga yung mga mensahe ng Diyos sa atin. Kung kaya, mas maganda na matutunan natin yung pag-meditate. Yung pag-meditate, hindi naman yan komplikado. Kailangan lang natin maging aware sa ating mga sarili. Kahit nga yung pagpanood nga natin ng sarili nating mga hininga doon sa mindfulness meditation na tinuturo ko, diba? Papanoorin nyo lang yung paghinga nyo. Yung pagiging aware na yon sa paghinga natin ay magdudulot nga ng kalaliman sa ating kamalayan para mas mapakinggan natin kung ano yung mga mensahe ng Diyos sa atin. Siguro yung mga iba na mga monghe at mga spiritual na tao sa iba-ibang religions, hindi lang nila tinatawag itong meditation, pero meditation na ngayong ginagawa nila. Yung tahimik silang nakaupo lang sa isang lugar, tapos nakikinig lang sa katahimikan, yun na nga yung pag-meditate para makakuha sila ng mga mensahe mula sa kabilang mundo, mula sa Diyos, mula sa mga spirito, para maliwanagan tayo ng direkta sa spiritual na katotohanan at hindi lang tayo babase sa kung ano yung mga nababasa natin. May mga sariwang mensahe na pinapadala ang Diyos sa atin sa mga kasalukuyang panahon at makukuha lang natin ito sa pamamagitan ng pakikinig. Katulad ng verbal communication, di ba? May tao na kinakausap ka sa ngayong panahon, pero bakit ka magbabasa lang ng mensahe nila na libo-libo o daan-daang taon na nakaraan yung mensahe na yon, kung meron naman bagong mensahe na papasok sa atin sa ngayong panahon? Kaya nga yun yung sinasabi ko na sana ay matuto mag-meditate ang mga tao. Kasi yung ulit lang sila ng ulit ng mga salita sa pagdarasal nila na hindi naman sila nakikinig sa kung ano yung babalik sa kanila, di ba? So, isa itong conversation o isang pakikipag-usap, dialogo na kailangan may magsasalita at may makikinig. At mas importante nga yung pakikinig natin dahil nga dalawa ang tenga natin. At syempre, lalo na kapag yung Diyos yung kausap natin, kailangan natin bigyan ng panahon na siya ang magbigay ng mensahe na mapapakinggan natin. Tapos hindi lang tungkol sa tenga ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung awareness natin na tinatawag na third eye, na meron tayong mga makikita mula sa kabilang mundo or sa mga spirit world, sa kung ano yung gustong ipahiwatig sa atin. Isa na din dito yung panaginip natin. Karamihan sa mga tao nga hindi pinapahalagahan ang mga panaginip, kaya nga kapag nagising sila, tapos medyo malabo yung panaginip, panaginip lang yun, hindi naman importante. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga mensahe ng Diyos at mga spirito sa atin na tumutulong para maliwanagan tayo sa kung ano yung kailangan nating malaman. Meron na palang babala sa buhay natin na kailangan umiwas tayo dito, pero hindi natin napakinggan kasi nga yung enerhiya natin ay kulang para matandaan yung mga panaginip natin. So kailangan natin matandaan yung mga panaginip natin sa pamamagitan nga ng pagpapalakas ng ating enerhiya, sa kabanalan, sa pag-meditate, sa pagdasal, sa pag-iwas nga sa mga bisyo, 'di ba, sa mga masasama na nakakatagas ng enerhiya natin. So kailangan sabay yan. Kung magdarasal ka, magme-meditate ka din pagkatapos, o magme-meditate ka muna tapos magdarasal ka, pwede naman din sabay yan para makipag-usap ka. Kung magdasal ka konti tapos mag-meditate ka, pwede mo gawin sa isang session yan lahat, or minsan mag-meditate ka muna o minsan magdasal ka muna, kasi yung mensahe mo dun sa dasal mo, yun yung intention na gusto mo mangyari sa buhay mo. Tapos yung meditation naman, yun yung tinatanggap mo kung ano yung impormasyon na kailangan mo para nga maisagawa or maisabuhay, mangyari, maisakatuparan mo kung ano yung mga intention mo sa buhay. Kasi dyan dinadaan yung mga guidance natin. At yung isang
pinakamagandang meditation, yun nga yung pagtulog natin mga kapatid. Natutulog yung katawan tapos gising yung diwa natin para makakuha ng impormasyon. Kasi yung spirito natin ay pumupunta sa kabilang mundo kapag tayo ay natutulog sa gabi o kahit hindi sa gabi, basta natutulog yung katawan natin. Kasi yung meditation, di ba, nakaupo tayo, tapos aware tayo sa ating sarili, pero parang pinapatulog nga natin yung katawan natin, pero gising pa rin tayo, kumbaga. Kasi nire-relax natin yung katawan natin para yung isipan natin or yung diwa natin, yung spirito natin yung lumalakbay para makakuha ng impormasyon mula sa mga spiritong mundo. So, mas importante talaga yung makameditate tayo, lalo na sa ngayong panahon dahil nga hindi napapahalagahan ng tao kung ano yung meditation. Magkasing importansya sana, kaya lang dahil nga karamihan sa mga tao ay bulag sa third eye or hindi nakikinig nga sa kanilang mga third ears. Kumbaga yung pag-receive ng message, wala sa kanila, puro transmit lang sila ng transmit. At kung ano man yung ma-receive nila, ay dinadaan nila sa kung ano yung nababasa nila sa libro, pero hindi yung sariwang mensahe mula sa mga spirito. Kung kaya sa ngayong panahon mga kapatid, ay sana matutunan talaga natin yung pag-meditate at ipakalat natin to sa mundo. Hindi ako nagko-convert para lumipat kayo ng religion. Wala nga akong registration na, ito yung religion na kailangan yung lipatan. Umalis kayo sa mga religion nyo. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. Ang sinasabi ko nga ay matuto kayo na palalimin yung sarili nyong awareness para kung ano man yung mga religion na pinapasukan nyo o meron kayo, ay maging maayos lalo yung pag-alam nyo tungkol sa kung bakit nyo ginagawa yung mga bagay na yan at yung mga mensahe mula sa Espiritu, mula sa Diyos, ay marinig nyo ng direkta, makakita kayo ng direkta. Para hindi lang second-hand experience na kung ano lang yung sabi-sabi ng iba na binalita nila, yun yung papakinggan nyo at yun yung basihan nyo sa buong spiritualidad ninyo, sa buong buhay ninyo. Dapat kayo mismo ang may direktang karanasan sa pagkinig sa balita ng Diyos na hindi nga sinasalita at hindi binabalita, sinusulat ng kapwa niyong tao. Yes mga kapatid, may mga realization na hindi na ibabahagi nga sa pamamagitan ng pagsusulat o pagsasalita ng mga tao na kailangan ikaw mismo ang direktang makaranas sa spiritual. Kaya nga tayo may mga direct method or pamamaraan ng mga karanasan katulad ng pagme-meditate sa third eye meditation. Third eye meditation, ang ibig sabihin lang yan ay spiritual na pananaw. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gamitin na salita para dyan, pero yung spiritual na pananaw, yun nga yung ginagamit ni Jesucristo o ni Muhammad o sino man ang pinaniniwalaan mong propeta na nakakita sila sa spiritual. Spiritual na pananaw lang ang ibig sabihin ng third eye. So kailangan natin buksan yan para malaman natin yung katotohanan. Ang mindfulness meditation na tinuturo ko ay para maging aware tayo sa ating sariling katawan, isipan at spirito. Tapos ang third eye meditation naman ay para maging aware tayo sa lahat ng mga spiritual na mundo. Ang meditation ay ang pagbukas sa ating awareness or kamalayan para makatanggap tayo ng lahat ng mga impormasyon sa direktang paraan tungkol sa ating kalooban at tungkol sa ating kapaligiran sa buong kalawakan. Parang ang laki pag-isipan, pero yun talaga yung katotohanan na binabahagi ko dito mga kapatid. At simple lang gawin yan, kailangan lang natin palagi mag-practice sa ating pagme-meditation. Kaya sana makasali ka, every Saturday meron akong meditation na 10 a.m. Alternate yan, yung mindfulness at saka yung third eye meditation. Palagi ka lang mag-meditate para mag-gets mo yung mga sinasabi ko at makareceive ka ng mga divine message mula sa Diyos talaga, mula sa sarili mong kalooban. Kasi ang Diyos ay nasa kalooban natin. Tapos patuloy pa rin tayo sa mga dasal, which is pwede naman na dasal na formulaic prayers na mula sa mga iba-ibang sagradong libro, or pwedeng mula sa taos-puso mo lang na pagdarasal. Pwede mo rin ihalo yung dalawa kasi katulad lang din ng sinasabi natin, I love you, palagi naman yung I love you sinasabi, diba? Hindi naman scripted yan. Pero yun lang talaga yung paraan ng pagsabi ng isang bagay na gusto natin sabihin sa minamahal natin at ganun din yung sinasabi natin sa Diyos. Meron akong tinuro nga yung gabay sa pagdasal para gawin yung pagdarasal na yan. So pwede nyo i-check out yon, yung free gabay sa pagdasal at yung free gabay sa third eye meditation, pati yung free gabay sa mindfulness meditation. Pero para dito, sa mismong video na ito, i-click mo ang link sa post description para sa free gabay sa dasal at meditation para makita mo yung kaugnayan ng dalawa at maibalansin mo ito sa buhay mo. Ipagsama natin ang pagdarasal at pag-meditate, pero lalo na yung pag-meditate kasi alam na ng karamihan kung paano yung pagdasal, pero hindi pa alam ng karamihan ng tao yung pag-meditate. So sana i-click mo ang link sa post description para sa free gabay sa dasal at meditation para mabalansin natin yan. Salamat po, kapatid, at God bless.